Ayan, isa sa mga pinag-uusapan ngayon ay itong proposal ni Senator Jinggoy Estrada tungkol sa alisin na yung K-12 program, curriculum para sa mga mag-aaral. Na sinabi nga nila, 'di ba, na pagka nakatungtong ka ng K-12, may passes ka na o pwede ka na makapaghanap ng trabaho. In reality, marami sa mga kumpanya ang hindi tumatanggap ng K-12 program lang. Bagkus, ang hinahanap nila yung mga diploma o nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. So ano ang ibig sabihin nito? Hindi siya talaga nakatulong in reality sa mga sa isang pamilya, no, in particular. Bakit? Kasi sa mga mag-aaral, lalo lang nilang pinahaba o pinatagal yung pag-aaral ng isang estudyante. At maliban dito ay naging dagdag pasanin sa isang average o below average na pamilya, no, na imbis na nga naman pagkatapos nilang makapag-aral ng kung ibabalik ito sa dating programa ay makakapaghanap agad, ano, ng pagkatapos nito magtapos ng kolehiyo, makakapaghanap na siya kaagad ng trabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Sa nangyari sa atin sa K-12 program, humaba lang yung pasanin ng mag-aaral at ng isang magulang, no, sa pagpapaaral sa kanilang mga estudyante. Di umano sinasabi nila na nakakatulong ito para makita yung kakayahan, ano, ma-enhance yung kakayahan ng mga bata pagdating sa kung ano yung kurso na kanilang kukuhanin. Alam nyo po, sa totoo lang, 'di ba? Mag-base tayo sa reality. Kami na mga nakapagtapos sa kolehiyo na galing sa medical na professions like physical therapy, you know, pag nagtrabaho kami sa abroad, hindi naman kami kino-qualified kahit board, hindi kami basta-basta kino-qualified unless kami ay mag-aaral ulit kagaya sa United Kingdom. Mag-aaral ka ulit, babalik ka ulit dun sa may kailangan kang kuhanin ulit sa kanila at ipasa yung lisensya na yan doon sa lugar nila para lang ako ay maging ganap o makapagtrabaho doon sa profession na yon. Okay, karamihan po sa mga first world country na tumatanggap, no, ng mga employees nila, ang hinahanap nilang credential ay yung skills at yung experience nung nag-a-apply. So bakit hindi po yung academics? Okay, second, parang lumalabas na nga lang, secondary na lang yung diploma na yan Kasi there are more after dun sa skills and experience ng applicant. So bakit hindi natin ibalik yung lumang programa kung saan ay diretso na kaagad yung estudyante doon sa pag-aaral niya ng kolehiyo at i-enhance natin, ano, kung gusto nila na kumuha ng enhancement pa o advancement when it comes to skills, dapat mag-focus tayo sa skills and experience para sa ganon, kasi yan po ang nakikita ko, no, dahil based ako ay nakapagtrabaho abroad at isa sa mga tinitingnan talaga nila yung skills and experience. Kung ang plano natin ay makapag-deploy po tayo ng maraming manggagawa sa ibang bansa na makakatulong din po ng malaki sa ekonomiya ng ating bansa, ano, ito po yung isa sa mga suggestion ko. Ibalik na lamang natin yan sa lumang programa, nang sa ganon ay maibsan din, lalo na ngayon ang hirap-hirap ng buhay. Hindi madali po magpaaral, yung pagsusustento sa allowance, sa transportations, ano, sa mga school activities and mga projects sa bata, ang laki po ng imemenos at itutulong nito sa isang ordinaryong pamilya kung ibabalik natin ang programa nito sa lumang programa. Sana po marinig tayo ng DepEd patungkol dito, ano. Mas tutukan po natin yung skills and experience, kung
hindi yung pagpapalawig o pagpapalawak pa ng puro academics na yan. Pagkatapos, pagdating naman po sa pag-a-apply ng international, naliligwak po tayo kahit na ano pong ipakita ninyong papel dyan. Dahil ang tinitingnan nila is skills at saka experience. Dyan po tayo dapat nating tutukan ang ating ang ating mga kababayan. Marami pong salamat at sana po ay makatulong ito. Goodbye.